Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Grabe. Grabe ang ginawa ng mayorya, yung grupo ni Cayetano. Grabe palang kabastusan ang ginawa. Napaka-unprofessional. Yung ginawa pala ng grupo ni Cayetano, ng mayorya, dito sa grupo ng minorya, grabe, sobrang bastos. Pinatayan ng aircon, pinatayan ng internet ang minorya. Pati daw yung aircon sa CR, pinatay. Matindi rin talaga itong si Cayetano. Bukang bibig niyan lagi ni Cayetano, Diyos lagi yan nagko-quote ng mga verses sa Bible, pero sa ugali niya yung hindi makatao Wala, hindi umattend yung mayorya. Actually, official na session yun. Naka-schedule yun, yung session na yun. Plenary session yun ng Senado, naka-schedule yun. Alas 5 ng hapon, June 1. June 1, Monday. Kaya dapat nandun yung mayorya, yung minorya, at dapat tatalakayin na yung controversial na proposal ni Marcoleta. O ngayon, ang nandun lang, alas 5 ng hapon, nandun na yung minorya. Yung 11 na minorya, nandun sila, kumpleto na. Wala man lang nagpapakita na mayorya kahit isa. Tapos, umabot ng 1 oras, ganun pa rin. Wala talaga. Kaya lang, ang nangyari, nung hindi nagpapakita ang mayorya, talagang naghintay ang minorya. Sila, Lacson, Soto, yung magkapatid na Tulfo, si Kiko, si Bam, si Risa, si Lito Lapid, si Win Gatchalian, si Mig Subiri, si JB Ejercito. Naghintay talaga sila kasi naka-schedule yun Naka-schedule. Kaya lang sobrang bastos yung mayorya, hindi talaga nagpakita. Na hindi man lang nagsabi kung tuloy ba o hindi. Pero hindi lang yun yung malalang ginawa ng mayorya sa pangunguna ni Cayetano. Nung 1 oras na doon yung minorya, hindi umaalis kasi hinihintay nila, baka dumating pa. Wala namang pasabi kung a-attend o hindi. Kung nangyari, nakaramdam sila na mainit na doon sa plenary, doon sa session hall ng Senado. Mainit na, pumapaypay na nga si Risa Yung pala, pinatay na ang aircon. Well, I don't know kung ano yung plano nila, pero naka-ready naman kami. Definitely papasok kami tomorrow hanggang Wednesday. Ito nga, Sheryl, ang nakakalungkot, yun nga, si Senator Alan Cayetano, si SP Cayetano, nagpadala sa message kay Senate Minority Leader namin, kay Tito Sen, na parang gusto niya i-boycott namin ng Senado. Why would we do that? Just because meron isang kasamaan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, i-serve yung warrant. Gusto niya pati kami mag-boycott kasi sinasabi niya dapat magkaroon daw independence ang Senate. So hindi ko maintindihan yun. So yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun na ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Ang ano mangyari? Lulubog ba kami sa lupa? Sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin, sa Senado. Okay, Senator Raffy, klaruhin ko lamang yan. Pinatayan kayo ng aircon, ng internet. Sino po? Lahat ng minority? Yeah, sa plenary. Plenary. Sa plenary na Kasi wala namang any member of the majority doon kanina So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami nainitan na. Yung pala pinatayan kami. And then gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. So pumunta yung ilan sa amin sa CR,
wala na yun, mainit na rin. Ano po So ang... talagang sinadya. Isa pa, naawa ako sa tatlong general na nag-aantay na ma-confirm sa CA. By Wednesday, pag hindi sila ma-confirm, then mag-return na lamang sila kawawa dahil hindi sila mapopromote, yung rango nila steady lang. So kawawa itong tatlong generals. Grabe, grabing kabastusan. Imagine nyo, senador kayo, 11 kayong senador nandun kayo tapos papatayan kayo ng aircon, sobrang bastos naman. Bakit? Kay Cayetano ba ang aircon ng Senado? Mukhang ugali na yan ni Cayetano. Naalala nyo noong away nila ni yung bangayan nila ni Lord Velasco. Di ba nung na-elect silang kongresista nasa kongreso noon si Alan Peter Cayetano, gusto niyang maging speaker panahon ni Duterte. Kaya lang gusto rin ni Lord Alan Velasco na maging speaker, garon din si Martin Romualdez. Ay matindi yung bangayan nila, para ma-resolve yun, nagkasundo. Term sharing, hatian. 18 months yata, yung unang 18 months si Cayetano, after 18 months, yung huling 18 months kay Lord Alan Velasco. Si Martin Romualdez noon magiging majority floor leader. Si Duterte ang nag-arrange noon, pumayag sila. Nung tapos na yung 18 months ni Cayetano, ayaw nang bitiwan, ayaw nang ibigay kay Lord Alan Velasco. Kaya ang ginawa ng mga kongresistang kakampi ni Lord Alan Velasco, nag-session sila sa ibang lugar. Tapos hindi na sila pinapapasok ni Cayetano, pinadlock na. Pinadlock na yung batasan. Speaker will be Alan Peter Cayetano. He shares the term with Lord Velasco. And si Romualdez will be the majority floor leader. So, that's the setup. The term sharing deal brokered by the President, Cayetano will be Speaker for the first 15 months of the 18th Congress or until October next year. Pinangahawakan ni Velasco sa pagkamit ng speakership ang term sharing agreement nila ni Representative Alan Peter Cayetano. Napagsapit ng Oktubre ay siya na ang mauupo sa pwesto. Pero ang sinasabi na ni Cayetano, maaari lamang maupo sa pwesto si Velasco kung nasa kanya ang numero. Labas naman, di ba? So kung may numero kayo, just do it. Sa batasan pambansa na tahanan ng Kamara kundi sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City, ginawa ang sesyon. 151 votes ang kailangan para makuha ang speakership. At ang bumoto para kay Velasco, 186 na kongresista. Pinasalamatan ni Velasco ang mga naniniwala at tumulong sa kanya sina Davao City Mayor Inday Sara Duterte, Deputy Speaker Paulo Duterte, Senator Bongo at Pangulong Duterte. His group then headed to the Batasan and reopened padlocked doors. Claimed the session hall, which had been closed shut since ousted Speaker Cayetano suspended sessions last week. This morning, may acts of violence na po. Sinira ang mga pinto sa Kongreso. Dadalawa lang po ang house ng Kongreso. Senado na nasa Pasay City sa GSIS building at yung pong Kongreso na nasa Quezon City. Wala pong third house. Kaya matindi itong pinatayan ng ilaw. Pinatayan ng supply ng tubig, ganun kabastos. Ngayon na naman, ginawa na naman sa parang ugali na ni Cayetano yan. Ugali ni Cayetano. Kaya matindi rin ang kabastusan nito ni Cayetano. Para ugali niya na yata talaga ito mga kabunyog na ugaling Cayetano. Ugaling Cayetano na yata yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,